Biglaan nga pala nagyaya si tatay pumunta sa Ilaya. Dadalawin daw muna namin. Kasi nga matagal na daw hindi niya napupuntahan itong Ilaya. Nagpahatid kami sa kapatid ko. Dalawa lang kaming pumunta ni tatay. Medyo may kahabaan din itong lakuran namin. Pero okay lang kasi maganda naman ang panahon ngayon. Andito na rin kami sa paradahan ng bangka. Medyo maliit ang tubig nung panahon iyon. May naipon nga palang itong tubig. Kaya kailangan muna namin maglimas. Ito pala ang bubungad sa'yo pag pumunta ka dito. O diba? Ang ganda. Isa na ito sa paborito kong puntahan. Kung nature lover ka nga, talagang mabibighani ka dito. At magugustuhan mo rin tumambay. Hindi pa man ganun kaayos yung mga kubo dito sa Ilaya, magugustuhan mo na rin. Dahil sa sariwang hangin at maraming mga puno. Dumating na nga rin kami. At ang una muna natin kailangan gawin ay magbaba ng mga gamit. Medyo marami ang dala namin, kasi dito na nga rin kami magtatanghalian ni tatay. Ito na nga yung dalawang kubo na naitayo nila tatay. Ito ang pansamantalang tambayan namin dito. Kapag may mahabang bakasyon, minsan dito na rin kami natutulog. Ihanda na natin ang mga gagamitin natin sa pagluluto. Pero bago ang lahat, mag-init muna tayo ng tubig kasi masarap magkape dito. Kahit nga maaraw dito ay malamig pa rin ang klima dahil siguro sa maraming puno. Mapaparami ka talaga dito ng kape, lalo na kahoy ang lutuan namin dito. Masarap din dito mag-swimming. Kapag andito nga yung mga pamangkin ko ay lagi silang naglalangoy. Sa kabila nga pala nito ay may resort kaya madalas may mga nagbabakasyon dyan. Lalo na ngayon na magsa-summer. Simulan na natin ang pagluluto. Ang lulutuin pala natin ngayon ay patula. Itak na nga lang ni tatay ang ginamit kong panghilas dyan. Ang ganitong klaseng ulam ay masarap kainin sa mga ganitong lugar. Talagang mapaparami kain mo. Tinapa nga lang ang sinahag ko dito, pero laban na yan. Ganito ang tanawin dito, talagang marirelax ka. Malinis na hangin ang malalanghap mo. Wala na nga pala akong magawa dito, kaya ito naman ang ginawa ko, ang magtanim. Tinabos ko muna yung mga damo, para malinis yung pagtataniman ko. Kamoting kahoy lang pala ang itatanim ko dyan, hindi rin kasi kami nakapagdala ng mga pananim kasi wala pang makuhaan. Pagkatapos kong magtanim, nagyaya na si tatay umuwi, kaya oras na para mag-impake ng mga dala, konti na lang pala kasi nabawasan na. Ito naman ang view mo kapag pauwi na, di ba ang ganda pa rin? Salamat sa panonood, sa susunod ulit.